Nagulat ako, merong pinakilala yung Indiano kong asawa sa akin na Filipino friend niya daw dito sa India. Ang sabi ko naman, paano ka nagkaroon ng Filipino friend? So for today's video, isasama ko kayo. Pero bago ang lahat, syempre samahan niyo muna ako kasi nasira ko yung aking eyeglass na upuan ko. Ang galing. So ayan, kailangan kong bumili ng bago. Maganda mamili dito sa India kasi mura lang siya. Dito ako madalas bumibili ng aking mga salamin sa Lenskart. Pero yung brand ng salamin is Owndays. So for 8,000 rupees or nasa around 5,000 pesos, meron ka ng dalawang salamin or eyeglass. O diba napaka-affordable? Dati kung saan ako nagpapagawa ng salamin ko sa Pinas, yung 5,000 pesos, isang salamin lang yun. But yeah, anyway, ayan, namimili ako ng aking salamin dyan kung anong bagay sa akin. Isa lang naman talaga dapat yung kailangan ko. Kaya lang, syempre, isang presyo lang din kapag isa lang yung bibilhin mo. Edi, dalawa na yung pinili ko. Aba, sayang naman, ganun rin naman yung presyo. And then, commercial muna tayo mga te, kasi nung nakaraan, diba, nag-recommend ako ng isang K-drama which is yung title is Hack. And ang dami sa inyong nagustuhan yun. And sabi nyo, more Indian movies recommendation pa. So, itong i-recommend ko is ang ganda niya, very logical. Kaya lang medyo sensitive siya kasi about sa religion and about kay God. And luma na rin siya. I think around 2012 pa ito. Ang title niya is OMG, Oh My God. So, about siya sa isang lalaki na hindi naniniwala sa Diyos. Tapos ginagamit niya pa si Lord sa hanap buhay niya. Tapos parang nanloloko pa siya. Tapos biglang nagkaroon ng earthquake. And then, sinisi niya si Lord dun sa earthquake na yon. Kaya parang kinasuhan niya si Lord. Ganun yung kwento. O, diba? Very logical, very... Basta, ang ganda niya. Mapapaisip din talaga kayo. So, kung interested kayo sa ganitong movie, ayun, panoorin nyo. Available to sa Loklok. Anyway, going back after namin dun sa, pagpapagawa ko ng eyeglass, pumunta kami dito sa Duck Duck Baby. Ano siya? Parang shop kung saan ka makakabili ng mga multiple things para sa baby. So, ayun, si Papa nagtitingin siya ng stroller. Pero meron na kami, Chinek lang niya to kung okay ba. Pero yung sadya talaga namin dito is mga damit ni baby, and then bumili rin kami ng teeter, tapos yung handle or bumper ng aming stroller, tapos bag para dun sa aming stroller. And then after that, kumain kami dito sa may Japanese restaurant. Ito yung pinost ko na nagrereklamo si Papa na parang naloko kami kasi ang dami-daming bad reviews na hindi niya pala agad nabasa kasi sobrang dami din ng good reviews dahil may binibigay pala sila na free food kapag nagbigay ka ng good reviews, ganun. So parang na-feeling niya na naloko siya. Pero ayun, syempre binigyan pa rin namin ng chance kahit na ganun. Pero ayun, na-disappoint kami kasi hindi din talaga siya masarap mga te. So nag-order ako ng mga grilled na liver, chicken skin, tapos nakalimutan ko yung pangalan ng isa. Parang balon-balunan yata yun. Di ko alam sa English. Tapos nag-order din ako ng katsu curry. Yung akin naman, soso lang, ganun. Parang hindi naman siya top level. Okay lang, ganyan. Pero yung kay Paban, yung order niya talaga yung nakaka-disappoint. Unang-una, iba sa picture, tapos iba din nung dumating. Yung in-order niya kasi eel na fish, tapos meron pang egg. Tapos sobrang mabuto niya. Nung kumain kami ng ganun sa Japan, talagang kapag nagsiserve sila ng eel, wala talagang kabuto-buto. Ay, buto, tinik pala. Tapos, meron ding Japanese restaurant dito sa loob ng society namin, di ba? Tapos wala ring dun, buto-buto. Buto ko ng buto. Tinik. So, wala ring tinik-tinik. Kaya parang na-disappoint talaga kami kasi hindi na nga siya masarap. Tapos matinik pa. And then yung sa akin, yung chicken liver ko, may dugo-dugo pa. Hindi siya naluto ng maayos. But yeah, anyway, ayun lang naman kasi baka maging rant vlog na ito. Tama na. After namin kumain dito, umuwi na kami. Kasi ano pang gagawin namin? Gabi na. So, ayun na nga, ipapakilala ko na sa inyo yung friend ni Pavan na Filipino. Wow! Talaga naman after mag-rant for the happiness na tayo. So, ang name niya guys ay Chester. Hello, Chester. Bongga. Nagkakilala sila ni Pavan sa isang app na ang tawag is Couchsurfing. I think para siya sa mga traveler, ganun, na gustong mag-explore sa ibang bansa, tapos gusto niyong mag-stay sa isang specific place, ganun. So, maganda yung app for building relationships and then experiencing local things. Kasi magkakaroon ka din ng connection sa mga locals. So matagal na sila magkakilala. I don't know anong year. Basta ganun. And ngayon pa lang din sila magkikita. So ayan, pinatry namin si Chester ng butter chicken. Kaya dinala namin siya dito sa Havmore kasi nga daw hindi niya pa natatry. Chester is going to try butter chicken and makhni dal for the first time. So that's garlic naan. You have to scoop it, make a scoop, and yeah, dip it in. Yes. How is it? So good, surprisingly good. I'm actually not a big fan of garlic, Okay. but the combination of the garlic naan together with the butter chicken sauce, they actually blend well. Blend well. Okay. Yeah. There's a little kick
like a spicy kick. Okay. But overall, it's really good. Is it too spicy for the Filipino palate? I don't think so. It's No? tolerable. Okay. Try the makhni dal. Makhni dal. I love this because mung beans, like we call it munggo in Munggo. Filipino here. Okay. It's actually one of my most favorite Filipino dishes. Oh. And this is quite similar to munggo. It's just that there's the curry taste. All in all, it's really good. She needs to eat first before. Yeah. Ayan, padede muna tayo ng anak, kasi nagutom siya. Tapos ayaw ni Hiraya mga sa anong tawag dito? Baby chair. Ay, baby chair kasi tawag nila dito. High chair pala. Umiiyak siya doon. Kaya ayan, pinadede ko na lang siya para makatulog siya. So you know what it? No, don't drink. I want. So it's lemon. Yeah. You are supposed to squeeze it and wash your hand. Oh. Okay. I thought it's for cleansing the palate after eating. I also almost drink. She's awake. Yeah. She was sleeping. Yeah. And then after that, pinatry naman namin kay Chester itong pan. Para kasing Gina GC pa ba na ipatry kay Chester itong pan. Siguro for new taste, ganyan. Ako ayaw ko talaga nitong pan. Kasi iba talaga yung lasa niya. Para kang kumakain ng sabon, ganun. Sabon na matamis. But anyway, for the experience once in a lifetime, okay lang. Pero yung uulit-ulitin pa, ayaw ko na. But ayan, tignan natin yung reaction ni Chester. Kung magugustuhan niya ba. Olive. Yes. I think I can finish it, but You sure? You don't have to finish it. But it's what? like air freshener. Yes. It's like mouth freshener. Fine. I'm going to finish one. Okay, just finish one. That's it. I survived the pan challenge. Oh. Take the tissue and you can spit it. So it's like, You sure? I already finished it. Oh. Why do people order it? Why do people order it? It's used as a digestive, So after It's like eating meal. toothpaste, air freshener in one. Yeah. My first time here in India, that was the first thing he made me do. Yeah, and then we throw up. Wow. People eat it for their digestive system. Is it helps in, digesting the food better. And then after that, nag-dessert kami. Tiramisu siya. Strawberry tiramisu. Kaya lang sobrang dami ng alcohol. Parang, ewan. Nagulat ako kasi parang ang nasa isip ko na tiramisu is coffee, ganyan. Tapos alam ko naman na may alcohol yung tiramisu. But hindi ko naman alam na ganito pala kadami. So tawan-tawa kami. Chester, pero naubos naman namin siya, pinilit namin siyang ubusin. After that, umuwi na rin kami kasi late na, and yung sister ni Chester na si Ate Jean, wow! Ate Jean, mag same age kasi kami ni Chester, so ganon. Ate ko yung ate niya. So ayun, may binigay siya na gift para kay Hiraya, and alam niyo na kung sino unang natawa. Syempre, yung tatay. Kaya ayun, sobrang thankful kami. Thank you po, Ate Jean. Ayan, Tita Jean from Hiraya. Thank you. Oh, bongga. Ayan, at nilalaro na niya. Ang cute. Ayun lang naman guys. Thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo for today's vlog. Bye!